Kami na nag-crack oh. Ayan, dapat nilang ayusin pag may mga sira. Bye! Ang ginagawa ni Ayan, good morning mga kababayan. Ay, tanghali na pala. Magandang tanghali po mga kabuging biyahero. Kasama natin si Madam ngayon, no? Hi, Madam. Hola, How are you? I'm good. Wow, good. That's good. And Maayo to. kasama namin si Sir Paul ngayon. Tanghali sa akin. Una-una. At papunta kami ngayon sa napakagandang lugar dito sa mga kababayan sa PB Village number 1. Ayan, dito na naman kami. Sa tuwing pupunta kami dito ay talagang i-share natin sa inyo mga kababayan para makita nyo ang kagandahan dito sa kanilang lugar. Kasi namimiss ko rin to mga kababayan, kasi yung babahay dito ay siyempre kami yung gumawa ni Ider PB Panday. Kami yung gumawa sa mga bahay dito. At dito rin muntikang maputol yung ating paa. Kaya thankful pa rin tayo kasi kahit ganun yung nangyari ay nandito pa rin tayo mga kababayan, nakasurvive yung ating paa. So dahil sa nangyari yun, may lessons tayong nakuha. So samahan niyo kami ngayong araw sa pagbisita dito. Tara, let's go! Ayan, nandito na tayo. Malapit na. Andiyan na lang. Gulat si Madam. Gulat si Madam. Success! Success! Success yung pagulat ni Sir Paul. Nagulat. Ayan, yung PB Village. Grabe, ang lamig ng hangin dito mga kababayan. Mahangin dito sa kanilang lugar. Tingnan nyo, yung mga kawayan dito na itinanim ng mga residente ay lumalaki na. So yan yung pangharang nila sa hangin. May daan dito, daan ng Kalabaw. So ito na yung napakagandang lugar sa PB Village number 1. Ang lamig dito. Gandang lugar nila dito mga kababayan. Gandang lugar dito. Saka mahangin. Parang uulan na naman po. Medyo maambo na. Medyo masama yung panahon dito ngayon. Yung hangin. Bahay nila Tabilita, Madeline. Yan si Madeline. Hi! Yan si Madeline. Ito naman kay Julian. So si Julian eh wala na dito. Iwan ko kung saan si Julian ngayon. So nag-school, nagpatuloy ng pag-aaral si Madeline saka si Tabilita. So ito yung kauna-unahang village na pinagawa ni Sir Paul. Tinatawag na village kasi marami sila dito. Hindi lang nagsulong. Yung separate lang dito ay yung bahay ni na Maylin nandun sa taas. Ang lamig. Ang lamig.
Malamig pala dito pag ganong panahon. O ganong ano, August. Malamig dito sa lugar. So, ayan mga kababayan. Silipin natin itong bahay nila. Dito lang tayo sa palibot. Ayan. Kung maayos pa ba. Oh. Ito yung bahay nila. Sa tingin ko, wala namang mga damages. Ayan. Ito yung atin sa Bilita. Hi. Ayan, atin sa Bilita. Ayan. Doon si madam sa loob. Wala pa namang mga damages. So pag may mga sira, dapat nilang ayusin yung kanilang bahay kasi sa kanila na to. Ayan. Ayos pa naman. So ito dun kinamadilin. Ayan. So maigi, meron na silang tubig dito. Ayan, merong tubig. So yung playground din naman ako. Ito yung kinabit namin dito. So medyo nasira na. Nasira na. Ayan. Yung tali na binili natin para mapigilan yung malakas na hangin, hindi siya madala. Kaya nangyari doon kina Julian. Kasi napakalakas ang hangin dito noon, may bagyo. Kaya nadala yung ano. Ayan o, yung bahay ni Madeline. Maayos pa. Pero na ako nakita sa salamin na nag-crack o. Ayan, dapat nilang ayusin pag may mga sira. So mag-ano na to, hindi ako nagkakamali, magti 3 years na to. O ayun, magti 3 years kasi yung paggawa nito is yun din yung pagpunta ni Mylene sa Manila. Yung time ng paggawa nito mga kababayan. So wala na si Mylene dito noon. Yung bahay nila. Ayos pa, malaki-laki tong bahay ni Madeline kasi 2 kwarto to. Yun, isa lang pero may extension dito. At ito naman kay Julian. Ayan, 1 kwarto lang din to. Wala tayong nakita na damages. Maayos pa naman. At nakikita ko dito is malinis yung bahay nila Julian. Pero parang walang tao dito. So, sa dating ng panahon mga kababayan, maano talaga yung lupa is matatanggal. Yung bahay maganda pa rin siya. Maganda pa rin. So, yung abuhan nila, yung nasunog dati, ayun, ito na ngayon. Pinalitan ng dito bubong. Yung mga bubong dito is yan din yung natanggal galing dun sa taas. Ayan yung bahay, maayos pa naman. Iwan ko lang sa loob mga kababayan. Sa labas lang. Ayan, gaya sinasabi ko sa sa mga napabahayan ni Sir Paul, kung nanonood man kayo sa ating video ngayon is kung may masira sa inyong mga bahay, dapat ayusin nyo kaagad. Huwag nyong antayin na lumaki pa yung damages para mapanatiling maayos, matibay yung inyong mga bahay. Yun lang. At dito ang maganda mga kababayan, kasi ang tanawin dito is napakaganda. Ang tanawin, ayan, grabe. Ang ganda talaga dito sa lugar. Sabihin natin konti. Lagi ko na itong sinishare po, pero tuwing nananaw dito is ibahagi natin ulit mga kababayan ang kanilang lugar. Nalayo na yun noon. Yung bahay ni dito, ayun yung farmhouse niya. Doon. Zoomin natin. Ayan. Yung farmhouse ni dito.
napakalayo. Nakapunta na kami dyan, naglakad kami. Grabe yung hingal. Kasi sabi nito malapit lang kasi matatanaw lang daw. Ito, nilakad namin dyan kami galing sa may daanan. Ayan. Yan, daan. Nilakad namin yan papunta doon. So, napakalayo. Titingnan dito ang lapit lang. Pero malayo po yan mga kababayan. Grabe, hingal na hingal kami dyan ng team. Daan kami natulog at saka umulan pa nung kinagabihan. Matagal kami nakatulog kasi nabasa yung tulugan. Grabe yung mga kabundukan nila dito mga kababayan. Lahat po dyan yung makikita natin. Karamihan ng may-ari ng mga katutubo yan. Ayan ang sinasabi ko sa kanila na mayaman sila kapag natamnan nila yan ng mga prutas, mga niyog. Ganito paramihin nila. Kasi wala talaga ako nakikita ng mga tanim mo. Puro kahoy lang, mga damo. Maidukit sila. Matamnan nila ng avocado, durian, lansunis, at kung ano-ano pa para meron silang pagkakitaan. Yung mga kakao. Para hindi natin makikita na kalbo yung kabundukan, mapalitan man lang ng fruit bearing trees na pagkakitaan nila pagdating sa panahon pag mamunga na. Kasi sayang bakante yung mga lupa. Kailangan dito is matamnan. Yung gaya nito ba? Dito may mga tanim to dito sa niyog, pero kulang pa din. Ayan o, may mga niyog pero kulang pa rin. Kailangan punuin nila para hindi sayang yung taon na lumilipas. Meron silang aantayin pagdating ng panahon. Di sila mahirapan ng paghahanap buhay. Hindi lang puro kamote, puro mais. Meron silang pagkakitaan na iba. Manggulat na naman yan eh. Oo na kadam. Siksi. Hey. Ako mo sa phone. Wala, sana yung daming phone. Dad. Ayan. Ayan, at uwi na kami mga kababayan. Hatid na yung allowance na para sa mga eskola. At parang ulan naman. Grabe na ulan talaga dito sa Davao ngayon, panahon ngayon. Laging na ulan. At buti maganda yung daanan dito sa papuntang downtown. So nakasemento na lahat galing dito sa lugar ni Maylin. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Wala namang baha dito kasi bundok to mga kababayan. Kaya safe yung aming biyahe. Ayan. Inuulan na talaga. So matagal-tagal din akong nakapagbalik dito dati kasi yung paggawa ng bahay dyan. Yung hindi ko lang nasalihan na paggawa is yung kay Judian, yung pag-umpisa niyan. Ay Higder na yung tumapos kasi sumama na tayo sa Kinarcir-Serpol pagdadrive. So yan yung last na ginawang bahay Judian na kasama tayo kay Serpol. So yan nga mga kababayan, at galing kami doon sa misyon. Nakauwi na kami. Sabi ang liit naman ito. Ang liit ng rambutan, no? Galing kami misyon mga kababayan. Dito kami ngayon sa PB House. Ayan. So hindi natuloy yung ulan kanina. Kaya sobrang init dito sa PB House. Ano sila dito? May halaman.
Nasa sila. Bakit pinagbabasag nila yung ano? Nagbabasag nila yung ano? Tiles. Para gawing disenyo. Disenyo sa... Ako lagi, butang mo. Ikaw, ikaw mo ang ulo. Disenyo sa hagdanan. Labat mo binasag! Ang hagdanan dito sa papunta sa bodega. Grabing strip to. Si Madam. Hala. Basag. Masa. So ayan nga mga kababayan, at atin na namin sina Sir Paul, si Madam Yola, at kami ay uwi na rin para makapagpahinga, para makaipon na rin ng lakas sa araw-araw na misyon. Grabe, nantok ako masyado mga kababayan. Yan, sarap matulog. Gusto kong makabawi sa pahinga. Ano dyan, dito No, mga sarap. kababayan. Mas maaga kami ngayon nakauwi galing sa bundok kasi nga kanina nagbabadyang umulan, ang dilim. Tapos naisipan ni Sir Paul na uwi na rin kami ng maaga. Mas mabuti nga kasi para makapagpahinga, para daming tulog ba. Nantok din ako eh. Yan, sarap kasi matulog mga Kasi mga kababayan, kahapon logi siya. Kasi 'di ba, nanggaling kami sa bahay mga alas 4. Nagising daw siya alas 3. Biyahe kami. Tapos nung pauwi na, ako antok ako, natulog ako. Kaming tatlo nakatulog, siya na hindi. Kaya lugi siya. Kaya ngayon bawi siya ng tulog. Yan, maaga pa kasi ngayon ay mag-alas 3 pa ng hapon. At gusto ko sanang sumabay sa kanila matulog kahapon dito sa sasakyan. Pero baka hindi na kami magising. Huwag naman. Simba ko ang tawag dyan. Kaya ngayon ay gusto ko makabawi, makatulog na makapagpahinga tayo. Kasi bukas ay mag-mission ulit kami mga kababayan. So ayun lang, at maraming salamat sa inyong lahat na pagsuporta. At kay Dieter Limson, maraming salamat po tita sa iyong tulong na ibinigay. Ayan. At sa lahat ng mga charity viewers, siyempre kay Sir Paul, thank you po sa laging nandyan si Sir Paul para sa aming lahat sa buong PB team. At sa lahat ng mga nanonood sa amin, maraming salamat sa inyo. At sana ay hindi kayo magsawang sumuporta sa bawat isa sa amin. God bless po sa lahat. We love you all. Bye bye.